Hello po, good evening po sa lahat. Good morning, good afternoon kung saan man po kayo. Welcome back to my channel po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. Paki-like and share na din po. So, ngayon may isang Pinoy na wanted dahil sa bilyon na pesos na investment scam. So, naibalik na siya sa Pilipinas matapos itong maaresto sa Indonesia. Okay? So, by the way, Ah, itong Pinoy na wanted is dahil sa bilyon na pesos na investment scam. So, naibalik na siya sa Pilipinas matapos maaresto sa Indonesia. So, naaresto nga pala ng Interpol ng Indonesia ang isang puganteng Pilipino na sangkot sa malawakan at bilyong pisong halaga ng investment scam. So, kinilala nga pala ni DG Director General Nicholas Torre III ang suspect na si Hector Pantoliana na bumiktima daw umano ng daan-daan sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Torre na nalambat si Hector Pantoliana habang palipad ito mula sa Bali, Indonesia patungong Hong Kong. So, noong nakaraang taon pa daw ito tinutugis ng pulisya ang sospek na posibleng leader umano o nasa mataas na posisyon ng organisasyong nagpapakilala bilang lehitimong negosyo. Kwento ng isang biktima na dumulog sa CIDG, gumamit ng mga politiko at mga uniformadong personalidad si Pantoliana dahilan para makaengganyo siya ng maraming o maglalagak ng maraming pera. Ay aming inaaresto sa visa na walang lugares. Habang sakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas, binasahan ng Miranda rights ang investment scam suspect na si alias Pantoliana. Nahuli siya sa Bali, Indonesia at idineport ngayong araw pabalik ng Pilipinas. 15 warrant of arrest para sa mga kasong syndicated staff at swindling ang kinakaharap niya sa Pilipinas. Kaugnay ng bilyon-bilyong pisong investment scam na kahalintulad daw ng pyramid scheme. Sa grupo pa lang ng biktima na si Aida, mahigit 300 billion pesos daw ang natangay ni Pantoliana at kanyang mga kasabwat. Ang dami ho dito nagkasakit, ang daming nasirang pamilya, yung iba nga ho, namatay na eh. Bukod sa pangakong mataas na interes, nakakumbinsi rin daw sa mga biktima na mag-invest nang makita sa mga event ang suspect, ang ilang artista, politiko at iba pang opisyal ng gobyerno. May mga bisita po siya na mga medyo mga in society ho ba, na mga tinitingala natin, na iniidolo natin. Nasa isip namin, hindi naman siguro magpapabaya itong mga to, na mag-i-invest sila din doon kung hindi sila nag-due diligence. Kaya po kami nainganyo talaga. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng suspect. Sir, baka gusto niyo magbigay ng statement. Gusto ko sana kaso ayaw nila, wag na lang. Sabi ng PNP-CIDG, nationwide ang operasyon ng grupo ni Pantoliana. We're looking into several billions kung ang aming mga complainants ang ating pakikinggan. Sa impormasyon ng PNP-CIDG, patuloy na nambibiktima ang mga kasabwat ni alias Pantoliana. I'm taking this time to warn the public. Pag mayroong nagbigay sa inyo dyan at minensyon ang pangalan nito or iba pang mga pangalan na magbibigay ng 15 to 20% monthly na interest, huwag na po kayong sumali. Mawawala lang ang pera niyo. So, yun po ang balita, no? So, yung mga investors nga pa lang, iba nga is nagkasakit na dahil siguro sa stress. So, ano ba ang dapat nating tandaan, no? Or bantayan upang hindi po tayo mabiktima sa mga investment scams? So, ito po ang mga red flags. First, masyadong mataas, no? Ang tubo na walang panganib. So, pag it's good to be true na nga yung yung tubo. So mag-isip ka na, no? So walang ligtas na pamumuhunan na may garantisadong mataas na tubo. Okay? So isa 'yun sa mga red flags. Pangalawa is yung pinipressure ka na magdesisyon agad. Okay?
So, yun talaga mga legitimate, hindi talaga pinipressure yung mga clients nila. So, pag pinipressure ka na, sila ay nagmamadali, so isang red flag na yun. So, pangatlo is, hindi rehistradong pamumuhunan. So siguraduhin pong rehistrado ang mga investments sa sa SEC or sa Securities and Exchange Commission. So talagang iimbestigahan mo muna before ka maglagay ng iyong pera. Okay? Then, isa din is ang mga komplikadong estratehiya. So, iwasan po ang mga pamumuna ng mahirap intindihin. Kung hindi mo naintindihan, huwag kang sumugal. Okay? Kung hindi mo talaga naiintindihan. Kasi komplikado ito. No? So, next one is paggamit ng mga kilalang personalidad. So, isa yun sa mga red flags, di ba? Kasi nga, isa yun na parang bait nila na parang maengganyo talaga ang mga tao. So, gumagamit sila ng mga artista, mga politiko, o di kaya mga uniformadong mga tao. So, red flag yun, no? Okay? So, huwag agad maniwala sa mga endorser. Lalo na kung hindi sila eksperto sa pag-i-invest. Okay? Next one is yung pangako ng easy money. Okay? Walang madaling paraan po upang kumita ng malaking pera. So, isa yun sa mga red flags, yung easy money. Okay? Next is, paghingi ng mga personal na impormasyon. Huwag pong ibigay ang iyong mga sensitibong impormasyon sa mga hindi po kilalang tao o mga entidad. Okay? So, yun po. So, kailangan talaga na busisiin mo muna before ka maglagay ng iyong pera. Okay? So, yun lang po. And please don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet. And thank you so much for watching nga pala.